So, ulitin ko lang po yung review po natin tungkol dito sa Norinco M1911A1 caliber 45 na factory enhanced 4. So, ito pong unit ito ay na-review na po natin. Pero dahil nakita ko po na parang marami po ang interesado dito sa unit na to. Kasi kulang po yung review tungkol dito. So, nakikita ko po na yung mga nagme-message po sa akin sa aking Facebook account, mga nag-purchase po sila ng ganitong unit at hindi pa po nila hawak. So kaya siguro katulad ko dati nung hindi ko pa nakukuha yung unit, halos gabi-gabi bago ako matulog pinapanood ko yung upload ni Sir Dino na tungkol dito. So medyo nabibitin ako dun sa video kasi nung hindi ko pa to nahahawakan, nung hindi ko pa to nakikita, talagang excited ako dito sa unit na to. So ito ulit, ipapakita ko ulit sa inyo. Matapos ang 100 rounds na tinesting ko sa firing range. So ito po yung unit. Bibigay ko po ulit ng mabilisan lang yung specs nito. So mas malinaw po kaysa doon sa nauna natin. Ayan, kitang-kita nyo po yung unit. Yan. So again, meron po siyang front serration, naka-combat trigger. Ayan, combat trigger po natin ito, yung may butas-butas. So, combat trigger and combat hammer din po. Ayan. So, pare sila. Tapos, ano pa, itong naka-extended po itong kanyang mag catch. Ayan. So, napakadali na po kapag kailangan nating magpalit ng magazine. So, ito, kahit maliit lang po yung aking thumb, ayan o, kayang-kaya niya pong pindutin itong mag catch. So, yung sa iba pong 1911, kailangan pa nating magpalit ng grip, yung G10 grip, kasi meron ditong ukit na nakadesenyo po dito sa ating thumb para mabilis nating ma-access yung mag catch. So dito po hindi na po natin siya kailangan, medyo nakatipid na tayo doon. Hindi na natin kailangan magpalit ng grip, pero syempre nasa atin pa po 'yun kung gusto pa natin ng ibang design. So pwede naman natin palitan yung grip. Pero kung ang purpose lang po natin para madali lang natin ma-access yung mag-release, so hindi na po natin kailangan ng G10 grip para doon. So ayan, extended din po itong kanyang slide stop. Ito. So para mas madali din po ma-access. So kaya po ini-extend nila yan para sa mabilis para mabilis natin silang ma-access. Pati itong safety niya, extended din. At ambidextrous po. So kung mapapansin nyo, meron siya sa kaliwa, meron din po siya dito sa kanan. So ayan, so ako naman po ako kanan. So hindi ko po kailangan itong kabila. Pero good thing na rin po para dito kasi baka meron po tayong makabili ng unit na kaliwete. So ayan, makaka-access na po siya dito. At extended din po itong kanyang beaver tail. Ayan, so hindi na po tayo maha-hammer bite dito. Kasi kung mapapansin nyo po, ayan, ito na po yung likod ng ating kamay. Nakalagpas po siya dito. So hindi na po tayo maaabot ng hammer. Kahit po tayo, rapid fire o i-magnum po natin ito. Hindi po tayo basta maiipit. At ito nga po pala ay nalagyan ko na ng magwell. So ito po, hindi po siya kasama kapag bumili po tayo nito. Wala po siyang magwell. So ito po, nilagay ko lang para mas madali pong mag-insert ng magazine. So ayan, kasi tinetesting ko po, pinuputo ko po ito sa range. So
medyo kailangan ko pong mas maganda yung ano, yung pasok ng magazine, mas swabe. So ayan, ang isa pa pong nakadagdag dito na maganda sa kanya, ito naka ano po tayo, naka adjustable rear sight at ano po siya, 3 dot. So ayan o, kung makikita nyo po, ayun yung front sight nya po na color yellow at ito pong 2 white dots dito sa adjustable rear sight natin. At kung mapapansin nyo po, ito pong ating combat hammer may serration. So hindi po basta magi-slip dito yung ating yung ating thumb kapag ikakak natin siya. So ayan, ang isa ko pa pong nagustuhan dito yung ito, kasi yung ano niya, yung ibabaw niya matte, yung dating niya matte black. Tapos itong ilalim medyo ano siya, meron siyang shine. Ito, meron siyang kintab. Hindi siya magkapareho. So parang ano na to? Parang duotone na kulay black. So ito, isa ko pa napansin itong ano niya itong ano bang tawag dito sa trigger guard. Ito, sa trigger guard niya na may kanto. Hindi katulad nung sa mga normal na 1911, oval yan. Wala siya nitong kanto dito sa dulo. Tapos may steel din, may serrated din ito. May serration sa dito sa gilid tsaka dito sa baba. Serrated. At ano pa ba? Ayan. So ang isa pa na nagpaganda dito itong ano niya. So kasapo natin. Ay, medyo matigas. Ayan. Itong ayan. Meron siyang stabilizer. So dagdag ano na rin to, medyo kahit papaano medyo nabawasan yung recoil niya dahil dito. Kasi caliber 45, alam naman po natin na napakalakas po ng recoil ng mga 45 po natin. So hindi po katulad ng mga 9mm na medyo mahina lang yung kanilang recoil. So ayan. Ang napansin ko lang po sa kanya ito pong sight niya, hindi po siya naka-zero. So kasi nung una ko tong iputok sa paper, sa target paper, sa 10 meters ata po ako nagsimula. Nag-aim po ako sa gitna pero shooting low po siya, malayo. So nasa sa mga 2 dangkal yung layo niya dun sa aiming point. So hindi po siya naka-zero. So kung marunong po kayo mag-adjust, so adjust nyo lang po, or kung hindi po kayo marunong, ipa-adjust po natin sa mga alam natin na marunong mag-adjust. So ayun. So ang free po niyang magazine dalawa. So dalawa po siya na 7 rounds. Dalawa po na ito. So sa akin po, yung isa po niyang kasamang magazine, hiningi po nung pinsan ko, pinalitan niya nito ng Acmag na 8 rounds. So nakapagpalit siya sa akin. So ito na ngayon yung magazine ko na isang 7 rounds, isang 8 rounds, at meron po ako ditong 10 rounds. So ito mas gusto ko po to kapag nandun dito na pumuputok tayo sa range, kasi marami pong laman. Hindi katulad po ng 7 rounds, medyo bitin po tayo dun kapag So plano ko po bibili pa ako ulit ng magazine na 10 rounds. So mga 2 10 rounds lang okay na. So meron pa naman akong
extra. Or kung may bibili sa akin ito, pag bibili ko na yung dalawa, tapos bili na lang ako ng dalawa pang 10 rounds. So, okay na yun para sa akin. Kasi, ang hirap din naman na marami kang magazine. So, kung magkakaroon ka ng 4 na magazine ng 1911 na 10 rounds na puno, nasa sa full capacity siya na tigsa 10. So kung meron kang 4, 40 na yon na bala. And kung everyday carry mo, kung nakalagay siya sa bag o appendix carry, mahirap na yun kasi masyadong mahaba na yung ano niya, yung handle, kasi gawa nitong extend ng magazine. So mahahalata na siya. So magkakakaso pa tayo dun. So, pinaka-safe talaga nasa sa bag. So, at ayun nga, kung andala mo 4 na magazine na 10 rounds, 40 bullets, napakabigat na po nun. Ito pa nga lang barrel, mabigat na. Pag 1911. Kaya, sa panahon ngayon, hindi na siya pang everyday carry. Kasi marami nang umuso na polymer, yung frame. Yun yung mga pang everyday carry na ngayon. So, ayun, pakita ko lang sa inyo. Kapag nakalagay itong 10 rounds, ayan. So, ganyan yung itsura niya. So, ayan. Mabangis talaga. Itong, gusto ko rin yung pagkaano niya, all black. Ayan. Real steel. At saka, parang antigas talaga ng bakal nito. Itong nurin ko. Ayan. So, ito pa nga pala. Ang ganda ng nyo. Pag nag-release ka ng magazine, tumatapon eh. Ito nyo. Tumatapon. So, pag itong 8 rounds, ito yung itsura niya. Ayan. So, para po sa mga natin dyan na nagsusukbit, ito, maganda tong 8 rounds lang. Or yung, stock niya, ito. So, pag itong stock, wala kasi siyang, ayan. So, nakalubog na siya dito sa ilalim. Ayan, kung makikita nyo. Lubog na siya dito. Kasi naglagay na tayo nito nung magwell. So, okay lang naman yun. May nabibili naman na panlagay dito sa ilalim. Natabag namin doon, tsinelas. Para siyang ganito. Ayan. So, bibilhan ko na lang to para madali ko din siyang maipasok. So, ayun. Ito po ulit yung ating unit na napakaganda. Ayan. So, hindi pa siya nalilinis. So, kailangan ko na siyang linisin. Ayan. So, ayun lang po. Salamat po sa ating mga nanonood. Yun po sa mga naghihintay na makuha na nila yung SIM unit na katulad nito sa akin. Tsaga-tsagain nyo lang po yung paghihintay. Kasi pag dumating po yan, masusulit nyo naman po. So, lalo na kung ipuputok nyo. Siyempre. Kasi, mas the best po talaga kapag bumili ka ng baril. Ipuputok mo yan kasi alangan naman na nakatago lang yan. Mas maganda po talaga ipuputok nyo yung baril nyo. Pero, siyempre, kailangan po doon sa mga registered na firing range. Kasi mahirap na, baka masayang lang yung pagbili natin ng baril kung makukumpis ka or tayo ng illegal na pagpapuputok sa mga hindi naman dapat pagputokan ng baril. So ayun lang po. Kailangan nating maging responsible gun owner. So ayun, yung laging paalala sa akin nung president at vice president ng aming gun club, be responsible gun owner. So ayun. So sa sunod po gagawa ako ng video na pumuputok po sa firing range. So nag-iipon lang po ako ulit ng bala kasi alam naman po natin lahat na medyo may kamahalan po ang bala. Hindi naman po siya ganun kamahal, pero syempre, yung kailangan po kasi natin kapag pupunta tayo ng range,
maganda sana mga minimum man lang tayo ng 100 rounds. So hindi po pag 100 rounds, syempre hindi na po ganun, hindi na po siya masyadong affordable pag 100 rounds. Medyo mataas-taas na siya. So ayun po.